Hello mga kababayan sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Kung ano man yung time zone mo ngayon. Sana, as usual, sana nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Magandang kalusugan nyo, maganda yung kanyang pamumuhay, maganda yung mga relasyon, at maganda ang iyong spiritual life. Yun ang pinaka-importante. Okay. Balik ulit tayo sa vlog. At ang ano natin ay mayroon akong nabasa na tungkol doon sa isang kaibigan ko na ika nga pro constitutional reform. Maganda yon na reminder. Kasi nga kung mapapansin nyo itong ating nakaraan na eleksyon or hindi lang sa nakaraang eleksyon, yung papansin niyo yung mga eleksyon natin sa Pilipinas ay napaka-feudalistic, di ba? Parang lumalabas na parang away ng dalawang or hindi lang dalawa, minsan mga tatlo o apat na kampo minsan. Pero kadalasan dalawang malaking grupo yung nagbabanggaan. Para bang yung nung araw na parang dalawang tribo o dalawang kaharian na nagkaroon ng clash, nagkaroon ng away. So parang pag yung nananalo, parang yung winner takes all ang lumalabas. Yun ang ating sistema sa ngayon. Napaka-feudalistic. Kaya minsan personalan, napakagulo. Na minsan nauwi sa karahasan. Kaya yung sistema natin, merong problema, hindi lang yung mga tao, hindi lang yung mga politiko, hindi lang yung mga botante. Yung sistema mismo ng ating politika parang kailangan nating babaguhin kasi napaka-feudalistic. Dapat natin ayusin at siguro subukan natin yung ibang sistema. Meron namang ibang sistema eh. Baka akala natin ang sistema ng halalan, okay, specific tayo sistema ng halalan o sistema ng pagpili ng ating mga lideres. Akala natin na yung ating sistema sa ngayon, yun lang talaga ang sistema na po pwede. Para sa kaalaman po natin sa inyong lahat, hindi po, marami po mga sistema na pwedeng subukan. At ang isa sa mga magandang sistema na pwede natin gawin ay yung ika nga parliamentary system. Hindi lang yung parliamentary system doon sa national government, kundi pati sa local government. Yung may tinatawag na yung council ang mag-appoint ng mayor. O di kaya yung council mag-appoint ng city manager, parang ganyan. So ang power, maraming mga city na hindi sa US sa Europe or kahit sa New Zealand, ang power sa pag-manage ng isang city or municipality ay nasa council. Yung mayor parang siya lang yung chairman ng council or di kaya siya yung atasan na manager ng city, pero ang power nasa council. So answerable yung executive branch, yung nagpapatupad ng mga batas ng isang city, answerable sila doon sa council. Kaya pwede silang palitan pag hindi sila nagpe-perform. Yun ang maganda. Tapos, yung council kasi, hindi siya parang winner takes all Kasi kahit nasabihin natin na hindi ikaw yung nananalo or hindi ka naging majority, at least meron ka pa rin nakakuha ka pa rin ng seats doon sa council. Ibig sabihin meron ka pa rin pwede ka pa rin makapag influence sa mga policy
ng council, or pwede mo pa rin mapaabot yung iyong mga punto de vista doon sa council. So hindi yun maging mamonopolize nung nakaupo. Yun ang maganda diyan sa sistema na yun. So yun sana ang magandang subukan natin na sistema, yung parang ang power nung pagmamanage ng isang city or municipality or kahit province ay nandun sa council at appointed lang yung namamahala. At doon sa sistema na yon, yung mga opposition na hindi nakakuha ng majority, meron pa rin silang influence at makakasali pa rin sila doon sa pag-formulate ng mga polisiya ng lugar nila. Kaya inclusive siya. Hindi kagaya ng sa atin na winner takes all. Alam naman natin kahit na anong grupo, meron talagang mga, sabihin natin, mga, sorry for the word, sabihin natin mga walang kwenta. Pero talaga yan eh. Ang problema kasi sa winner takes all kahit na nadadala yung mga sabihin natin yung mga lower quality na mga kasi grupo nadadala sila kaya mas maganda yung yung sa parang similar sa parliamentary system, kaya kasi yung mga the best sa kung ano-ano mga partido, yung the best sa kanila, yun ang paghalo-haluin mo at sila makaupo dun sa council. Ayun. Pwede pa nating i-explain ng mas elaborate yung bagay niyan, pero sa susunod na po siguro na mga vlog natin, marami pa tayong pwedeng pag-uusapan tungkol dyan. So yun ang tanong, okay ba sa inyo? Subukan natin ang baguhin yung ating sistema sa pamamahala ng local governments, hindi lang sa national, kundi pati sa local governments. Gusto nyo bang subukan? Gusto nyo ba? At kung gusto nyo yung pagbabago, kailangan natin subukan yung ibang mga pamamaraan, di ba? So yun ang tanong. Gusto nyo ba ng pagbabago? Gusto nyo bang sumubok ng ibang sistema? So hanggang dito na lang po at sa susunod ulit na vlog. Magandang araw sa inyo lahat.